Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post sa thread by the Global Falcon. Sabi niya dito, President Vladimir Putin has signed a new law allowing the Russian military to protect Russian citizens from persecution by foreign courts. The move comes amid growing tensions between Russia and Western nations, with Moscow increasingly rejecting the authority of international legal institutions over its citizens and officials. Wow naman. Nakaka nakakainggit ba? I think last week merong Russian court na nag-issue ng warrant of arrest laban sa ICC prosecutor at I think 8 or 9 na ICC judges. Rest back nila ito sa ICC for yung ICC warrant of arrest na inisyu laban kay President Vladimir Putin. So, makikita mo ang soberanya ng Russia ang pinapatigbabaw kung sa Bisaya. Ano ba yun? Inuuna nila. Huwag nyo kaming diktahan. Wala kayong pakialam sa amin. We're a sovereign country. We do not need the ICC because our courts are functioning. Ganun ang mensahe. Parehas lang sila sa US. Kaya sabi ni President Trump na Americans must be governed by Americans. Believe ako dito sa dalawang bansang ito na when it comes to their citizens, kahit nag-iisa dyan, nag-iisa lang ba? They will do everything to protect their citizens. Kabaliktaran ang nangyayari sa Pilipinas. Itong administrasyong ito. They are willing to surrender their citizens to a foreign court, including a former president. Kaya, kung ano ang itinanim, yun din ang anihin. Kaya, dumarami ang Pilipino na dissatisfied sa administrasyong ito. Maliban sa economic reasons, dahil pahirap ng pahirap ang buhay dahil sa maling hindi magandang pamamalakad ng administrasyon ito. Kasama na rin dyan sa yung political persecution na nangyari. Kaya tuloy, merong international NGO, International Career Support Organization, nagsampa ng reklamo sa United Nations tungkol sa panggigipit ng Marcos administration laban sa mga Duterte. Pati na rin ang corruption na nangyayari sa bansa, kasama doon sa reklamo at naging usap-usapan na sa United Nations Human Rights Council. I think July magkaroon ng convention. Yan ang tatalakayin. Yung perceived political persecution na ginagawa ng Marcos administration laban sa kanilang mga political opponents, specifically Duterte. Kaya sana kailan tayo magkaroon ng ganitong administration? Panahon ni Tatay Digong, di ba? Kahit convicted na yung Pilipino sa ibang bansa, yun ginagawa niya ng paraan para maiuwi sa Pilipinas. Yun ang tunay na protection, malasakit. Ito ngayon, baliktad. Ginagamit ang ICC para arestuhin ang kanilang kalaban sa politika. Inunan nila si Tatay Digong doon. Gusto nilang isunod si Senator Bato, kailang failure. Kaya ngayon, good luck sa kanilang manhunt operation laban kay Senator Bato. Then anytime from now, nag-anunsyo ng NBI na may darating pang mga warrant of arrest. So lahat, mga kakampi ni Duterte, papa-aresto sa, yung na-involved sa war on Pulburon, papa-aresto sa ICC, hoping, according to Mr. Rigoberto Tiglao sa kanyang column sa Manila Times, hoping na mapabagsak nila ang political base ng mga Duterte. Hoping na yung pagpadala nila kay Tatay Digong sa ICC, wala na siyang influensya whatsoever dito sa para humina ang suporta kay BP Sara. But, kabaliktaran nangyayari. Dahil sa ginagawa nila na panggigipit sa mga Duterte and their allies, lalong lumalakas si BP Sara. Kaya, ano sabi ni BP Sara? Merisi Gabak.
Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. So, grabe ano? Nakakabilib. Russia, US, China, wow. Parang nagkaroon na ng kasunduan ito na lalabanan nila ang ICC. Three superpowers. They have one common enemy, ICC. Tayo naman, nung unang presidente natin, maganda naman sinasabi niya, nung senador pa siya, ICC has no jurisdiction over us. We are foreigners. We are sovereign. Ang gaganda ng sinasabi niya nun. Pati nung bago mag-election May 2022, gaganda. Sabi niya, ICC are welcome to the Philippines but only as a tourist. They don't have jurisdiction over us. Oh, nagbago ng lahat. Kaya ako, halos wala na akong pinapaniwala ang sasabihin ng Pangulo. I'm sorry, akin lang ito. Dahil iba ang kanyang sinasabi, iba ang nangyayari on the ground. Yan na po ang Marcos Jr. administration. No wonder, sa kanyang net satisfaction rating, yung pinaka-latest sa SWS, sumadsad na siya ng negative 15% ang net satisfaction rating niya. Ang score na yun is considered poor. Wala na. Lame duck president na ang Pangulong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito.